Napansin niyo po ba, yung mga maliliit na bagay, madalas sila pa yung mga may malalaking impact sa buhay natin. Isang salita, isang desisyon, o isang hakbang, pwedeng magbago ang buong buhay ng isang tao. Mga kapatid, ganun din po ang kaharian ng Diyos. Hindi ito laging loud and dramatic, pero binabago nitong lahat, ating buong buhay. Basahin po natin ang isang mga pangyarihang parable o talinhaga ng Panginoong Hesus sa Book of Matthew chapter 13 verse 33. Sabi po dito, ang kaharian ng langit ay katulad ng pangpaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina hanggang umalsa ang buong masa ng harina. Ano po, sa Matthew chapter 13 po, dito po ay nagturo ang Panginoong Hesus ng mga talinhaga o parables tungkol sa kaharian ng Diyos. Katulad ng mustard seed o buto ng mustasa at ito pong yeast o pampalsa. Napaganda po ng layunin dito ng Panginoon na maipakita sa lahat ng kaharian ng Diyos ay nagsisimula sa maliit sa bawat isa sa atin, pero lumalago po ito at may malaking epekto sa buhay natin. Ano po bang ibig sabihin ng yeast o pampaalsa? Ang yeast o pampaalsa po ay maliit lang, kapatid. Halos hindi po ito makita pag inihalo na sa harina. Pero kahit po ganoon, may malaking bahagi po ito sa tinapay sapagat binabago nito ang buong masa. At ganoon din po ang kaharian ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. May tatlo pong katotohanan na mula sa talatang ito. Una, the kingdom starts small. Sabi po sa Zechariah chapter 4 verse 10, huwag nating maliitin ang maliit na pasimula. Maaaring ang faith niyo po ay pwedeng maliit, pero ginagamit na po ito ng Diyos. Pangalawa, it works quietly. Hindi po laging nakikita agad. Hindi agad obvious ang pagbabago, pero may nangyayari na po sa loob. May nababago na po sa ating puso. Kaya nga po ang sabi sa Mark chapter 4 verse 26 to 27, ang binhi ay tumutubo kahit hindi alam ng tao kung papaano. Because God is working even when you don't see it. At pangatlo, it transforms completely. Kapatid, hindi lang po limited part ng buhay natin, hindi lang po specific part ng buhay natin, kundi buong buhay po natin ang binabago ng Diyos. Sabi nga po sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ang pagbabago po ay palaging magsisimula sa loob natin. Bago pa po ang kapahayagan sa ating buhay, ano po? From inside out ang pagbabago. Sa ibang bahagi ng Bible, mga kapatid, ang yeast o pampaalsa po ay ginagamit din bilang simbolo ng kasalanan. Mabasa po natin iyon sa 1 Corinthians chapter 5, verse 6 to 7. Pero dito po sa Matthew chapter 13, verse 33, malinaw po ang context. Positive illustration po ito ng kingdom of God na nagtatransform ng buhay ng bawat isa. Parang yeast nga po sa tinapay, hindi po natin nakikita agad, pero habang tumatagal, umaalsa ang buong dough, ang buong tinapay. Ganun din po sa buhay natin, mula sa pagtanggap sa Panginoong Kristo, sa pagbabasa ng kanyang mga salita, at sa bawat pananalangin, ay unti-unti po na binabago ng Diyos ang buhay natin. Kaya kapatid, baka ngayon po ay iniisip mo na maliit lang ang faith mo o parang walang nangyayari. Pero tandaan po natin, pag ang Diyos ang kumilos, kahit maliit, ay nagiging makapangyarihan po ito. Huwag po nating maliitin ang simpleng pagsunod, ang tahimik na paglago, at ang maliit na simula. Mga kapatid, hayaan po natin na ang Panginoong Kristo maging yeast o pangpaalsa sa puso at buhay natin. At makikita po natin na babaguhin niya ang ating buong buhay. Because the kingdom of God doesn't just improve us. It transforms us completely. Amen?